our testimony po sa aming buhay. Kung kayo po ay nawalan ng pag-asa, ako din po ay nawalan ng pag-asa. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung testimony po namin na mag-asawa na nagtayo po kami ng isang business. Nag-effort, nag-sacrifice, nagbigay ng time dun sa business po na yun. Dumating sa point na nauna, okay, go, sige, go. Hanggang sa dumating po sa point na unti-unti po na nalulugi. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit hinahayaan mo na bumagsak tong business na to? Kasi nung nagsimula po kami, pinag-pray po namin sa Panginoon, Lord, ito ba ay karapat-dapat? Ito ba, Lord God, ay bigay mo para sa amin? Ito ba, Lord, ay plano mo para sa amin? Nangyari po yung business na yun. Natupad, naganap kami ng pwesto. Hanggang sa natuloy. For 7 months, 8 months, continue po siya na gumagana or nag-ooperate. Hanggang sa dumating po sa point na hindi po kami kumikita. Malaking pera yung nakalabas. Tinatry po namin, Lord, ilalaban namin to. Tulungan mo kami, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na mabawi namin yung nilabas namin na puhunan dito sa business na ito. Pero wala. Dumating po sa point na yung matutulala ka na lang. Then maiiyak ka na lang. Kasi sobrang bigat po nung pinagdadaanan na, Lord, minsan lang ako nag-try ng isang business, pero nabigo ako. Pero dito ko po masasabi sa inyo na wala ka po pala dapat ibang lapitan. Nilapitan ko magulang ko, nilapitan ko sila Pastor Lawrence, nilapitan ko sila Mami, nilapitan ko yung mga kapatid ko. Ano dapat kong gawin? Ipagpapatuloy ko pa ba? Dahil pag pinagpapatuloy po namin, lalo lang po kami nababaon sa utang. Naubos po ang aming savings. Hanggang sa nabenta namin yung isang sasakyan namin, pambayad ng utang. Pero, sabi ko, Lord, ano ba yung pinare-realize mo sa amin? Ano ba yung pinakikita mo para sa amin? Pero alam nyo lang po yung pinakita ng Panginoon sa amin. Magtiwala ka sa amin. Magtiwala ka sa akin dahil yung mga nalugi na yan, yung mga nawala na yan, ibabalik ko sa iyo na mas higit pa sa nawala sa iyo. Wala po akong ibang ginawa kundi umingi ng panalangin sa magulang ko, sa kila Pastor Lawrence, na minsan nagtatanong ako sa Panginoon, Lord, bakit hindi mo hinayaan na magtagumpay eh? Kasi grabe po yung puyat. Actually, kasama ko nga po si Pastor Mark sa business na yan. Siya po ang manager ko doon. Nakita po niya yung struggle ng buhay namin na minsan lalakad kami ng alas 12 ng gabi para kumuha ng supplies. Napupuyat, napapagod, pero ito lang po gustong iparating ng Panginoon. Kung sa business na yon napupuyat ka, nakakalimutan mo ang Panginoon. Kasi nangyari po sa akin yon na nung nagbi-business po kami, halos mawalan na po ako ng time sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sabi ko, yung will ko pa rin pala yung nasusunod, hindi yung will ng Panginoon. Kaya nung time po na binitawan namin, yung business po na yan, naging payapa po kami kasi isipin niyo po araw-araw, oras-oras, iintindihin namin saan kami kukuha ng pambayad. Saan kami kukuha ng pang-supply na pambili. Yung tinayo po namin ay kainan. Saan kami kukuha ng supply na yon?
Wala na po kami pambili ng supply na yon. Paano gagana kinabukasan? Lapit sa magulang, lapit sa kapatid. Ganun po nangyayari yung routine na binibigay sa amin. Pero dito ko po natutunan kung paano po talaga magtiwala sa Panginoon. Sabi ko po nga kay Brother Mark, alam ko na binitawan natin tong business na to. Hindi dahil binitawan natin to, dito na nagtatapos yung plano ng Panginoon. Isipin niyo po, binitawan namin yung business na yun. Ito po kami sa harapan nyo, naglilingkod sa inyo. Ito kami sa harapan nyo, nagpupuri, nagpapasalamat, nagte-testify kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya gusto ko lang po sabihin sa inyo na kahit kalugmok ang buhay nyo, kahit gaano kabigat ang problema nyo, ipagkatiwala nyo sa Panginoon. Ang lagi ko lang pong ginagawa that time, nandun po kami sa bahay. Pagkatapos po namin dumuti ni Mark, alas 10, 11 ng gabi, pinakukuha ko sa kanya yung gitara. Sabi ko, Mark, magpuri tayo sa Panginoon. Wala tayong ibang ihahaya kundi ang Panginoon. Kaya ngayong oras po na ito, kung meron po kayong mga struggle sa buhay, ngayong oras na ito, bitawan natin at ang Panginoon lang ang ating maihiyag sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya ngayong oras po na ito, taas po natin ang ating mga kamay. Awitin po natin to. Hallelujah! Ihahayag ko ang palatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Karangalan at kabanalay para lang sa'yo. Kapangyarihan at kalakasan para lang sa'yo. Ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Minsan pa karangalan at kabanalay para lang sa'yo. Come on, worship. Oshikarababay, handarabababa. Para lang sa'yo. Ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Ihahayag ko ang ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong kabanal. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Hallelujah, Jesus. Ngayong oras po na ito, taas po natin ang ating mga kamay. Pumikit po tayo. Damihin po natin yung presensya ng Panginoon. Kung meron po kayong mga panalangin sa Panginoon, ito po yung tamang oras na manalangin po tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, nakikita mo ang kanilang mga puso. Panginoon, nakikita mo ang kanilang mga isip, Panginoon. Lord, nakikita mo ang mga struggle sa kanilang buhay. Nakikita mo yung mga trials sa kanilang buhay, Panginoon. Ngayong oras na ito, Panginoon, we rebuke all the works of the enemy, Panginoon. Dahil kami anak mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayong oras na ito, lahat ng panalangin nila, i-grant mo, Panginoon. Ngayong oras na ito, Panginoon, kami magpapasalamat. Ihahayag namin ang iyong pangalan. Wala nang iba, Panginoon, kundi ikaw.
na nagbigay ng buhay na walang hanggan sa aming buhay. For the last time, ihahayag natin ang ating Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. Ihahayag ko ang kalawalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong para. For the last time, ihahayag ko ang kalawalhatian ng pangalan mo. Kita sa iyong kabanan. Sasambahin kita, Panginoon. Sasambahin kita sa iyong kabanan. For the last time, sasambahin kita sa iyong kabanan. Hallelujah, hallelujah. Lord, marami po salamat sa panahon na binigay ng bawat isa dito sa lugar na ito, Panginoon. Lord, alam namin na meron kami natutunan kung paano umasa sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, lalabas kami sa lugar na ito ng punong-puno ng pag-asa. Lalabas kami, Lord God, sa lugar na ito na kami punong-puno ng pagmamahal na galing sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord God, sa paglabas namin na ito, Panginoon, ma-share namin sa ibang tao yung pag-asa na binigay mo sa amin, Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, wala na kaming ibang dapat lapitan. Hindi ang tao o sino man, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya Lord God, sa inyo na ang pinabalik ang pinakamataas na papuri pa sa salamat ang lahat ng anak ng Diyos na may pag-asa, pagmamahal sa Panginoon ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Come on, shout Jesus!